So for this audiovisual presentation, I am going to demonstrate your activity number 3. So sa activity natin ito, mayroon po tayong 4 na objective. So yung unang objective natin is makapag-generate tayo ng percent grade or random grades sa bawat students na nandito. So kumbaga, lalagyan natin ng value yung column C saka yung column H na kung tawagin niya ay percent grade. So, and as you see naman, meron tayong 2 sets of students. Students ng Visais, students ng BSOM. So, yung bawat set na yan, may tig 100 students. Okay. So, after po nating ma-meet ang ating first objective or after nating makapaglagay ng random grades, ayan, sa column C and column H, ang next na gagawin natin or yung next objective natin is maka-indicate. Ma-indicate natin ang equivalent ng bawat grades. Okay. So, para ma-indicate natin ang equivalent sa bawat grades, ang magiging reference natin ay yung ito, yung nasa first spreadsheet natin. Okay. So, punta tayo dyan. So, as you see, kung ang na-generate na grade is from 98 to 100, plot 1 ang equivalent. Kung naman 95 to 97, 1.25 ang equivalent until we reach sa dulo. Kung ang grade na makuha ay 70 to 74, makakakuha sila ng 5. So, that's our second objective. So, after malagyan ng random grades, kukunin natin yung equivalent. Then, para naman sa next sheet, nakita nyo sa table, punta tayo dyan. The third objective is ma-count natin yung frequency. Halimbawa, di ba may tig 100 students ang Visais at BSOM. So let's say, out of 100 sa Visais, ilan ang makakakuha ng plot 1, 1.25, 1.5, hanggang dito, ilan ang makakakuha ng 5. And we will do the same manner doon sa BSOM students. So out of 100 students of BSOM, ilan ang nakakuha ng plot 1, 1.25, 1.5, hanggang dito sa 5. And lastly, kapag nalagyan na natin ng frequency, kapag na-identify na natin ng frequency, we will going to compute the percentage. Percentage ng bawat grade equivalent. Okay, so sa plot 1, so kung ilan ang magiging frequency, o kung ilan ang students na makakuha ng plot 1, i-divide natin siya dun sa total number of students para makuha natin yung percentage. So, simulan na po natin. Balik tayo dito sa spreadsheet na grades sa pangalawa. So, paano po tayo makakapag-generate ng random grades? So, ang gagamitin po nating function ay equal sign rand between. Ayan. Tapos, ang rule dito sa rand between, so, bottom saka top. So, sa bottom, ibig sabihin, magseset tayo kung ano yung smallest number na pwedeng ma-generate. So, dahil po percent grade, so iset po natin na ang lowest number na pwedeng ma-generate is 70. Kasi yun din naman ang nakalagay sa grade equivalent kanina. From 70 to 74, 5 ang makukuha. So, the smallest number is 70, then comma. Sa top naman, ilalagay natin kung ano yung maximum number o yung highest number na gusto nating ma-generate. So, dahil grade yan, ang maximum or highest number na possible na ma-generate dapat is 100. So, we have run between, open parenthesis, 70, 100, then i-close parenthesis natin. Then, press enter. So, as you see, ayan, may na-generate na pong 88 na grade. So, ang gagawin na lang natin, lalagyan natin ang lahat ng names ng grade from 1 to 100. So, para magawa yan, i-autofill lang natin. So, ayan. Punta dito sa cell, address na C3. Ayan. Itapat natin ang cursor dito sa pinakakanto. Ayan, sa pinaka-tip. Bottom right. Pag itinapat natin yung cursor sa bottom right, ayan, nabago yung image niya. Naging black na siya. Diba? Kanina, white ang cursor, itsura. Pero nung tinapat natin sa pinaka-tip, naging black na siya. Tapos, pag ganyan na yung image ng cursor, i-drag down lang natin. So, ayun na. Nakapag-generate na tayo ng random grades.
ng 100 students. Pwede rin naman, class, i-double click nyo lang yung pinaka-tip ng cell. Ayan. So, itapat natin yung cursor sa pinaka-bottom right, sa pinaka-kanto. Ayan. Pag ganyan na yung image, i-double click natin. So, makakapag-generate na siya ng grade. Okay. Kaya lang, dahil nga run between siya, class, time to time na i-edit natin tong spreadsheet na to, nababago yung mga percent grade. Ibig sabihin, may function kasi na behind sa bawat numbers na yan. So, paano po natin siya ma-convert into a raw data? Paano natin matatanggal yung function behind, yung run between na yan? So, para magawa natin yon, i-select uli natin ang lahat ng grades na na-generate. So, dito sa gitna ha, pababa, i-drag down natin. Tapos, sa clipboard, di ba may nakalagay na copy? I-click the copy. Tingnan nyo mangyayari. Pag kinlik ko yan, magiging clickable tong paste. Pero yung sa paste na yan, ang pipindutin lang natin itong drop down arrow. Tapos, ang pipiliin natin itong paste value. Sa paste value, yung first image ang sipiliin natin. Itong values na yan. Click natin. So, what happened? Okay. So, nakita nyo, nawala na yung run between. Diba? Kaya lang, mayroong broken lines. Yan. Yung kinapi-paste natin, may broken lines. So, paano mawawala yung broken lines na yan? Punta ka lang sa bakanting cell, tapos kahit mag-type lang ng spacebar. Yan. So, mawawala na yung broken lines. At nakita nyo naman yung changes, nawala na yung function behind sa bawat percent grade. Okay. So, do the same way dito sa BSOM. Okay. Percent grade ng BSOM. So, ganun pa din ang function, equal sign, rand between. The smallest number is 70, comma, then the highest number is 100. Then, close parenthesis. Enter. So, ayan, may na-generate na isa. I-autofill natin. Yung cursor natin na to, itapat natin sa pinakakanto, sa pinakailalim, sa right side, bottom right. Kapag naging ganyan ang itsura ng image ng cursor, double click. So, ayun na. May na-generate na. Kaya lang, yung bawat number na na-generate, syempre may function behind yan. And that's the run between niya. So, paano natin siya i-convert into a row number? So, click the copy. Ayan. Excuse me. Click natin yung copy na yan. So, once na kinilik yan, magiging available na itong image na to, yung paste natin. So, ngayon, ang pipiliin natin yung drop-down arrow. Under that, paste value tayo. Then, i-click natin yung unang image na to. Yung values B. Okay. So, kung titingnan natin, ayan, wala na yung function. Kanina kasi run between ang nakalagay dito. Pero ngayon, wala na yung mga run between. Ang meron na lang yung broken lines. So, tatanggalin na lang natin yan. Para matanggal yan, i-click lang natin yung blankong cell. Ayan, then press spacebar. Or kahit ano i-type natin. Okay. So, that's our first objective. So, since na-meet na natin yan, punta na tayo ngayon sa second objective. So, kukunin natin, excuse me, ang equivalent ng bawat percent grade. So, pag 84 ba, ano ba ang equivalent nun? Okay, pag 86, lalagyan natin yung equivalent. So, how can we do that? Okay. So, this time, gagamit po tayo ng formulas. So, ang gagamitin nating formulas is VLOOKUP. So, ngayon, saan mahahanap yon? Punta tayo sa taas, sa may ribbon. So, now, nasa home tayo. Then, makikita natin dyan, ang mga options. The next is insert, page layout, formulas. So, dito po tayo pumunta sa formulas. Okay. So, under formulas, meron tayong makikitang function library. So, sa mga formulas, sa formula sa function library, ang pipiliin natin, ito. Yung lookup and reference. So, scroll down lang natin. So, until na makita natin itong VLOOKUP. So, i-click natin yan. Tapos, ayan. So, ito na yun. So, bale, sa VLOOKUP, meron tayong 4 na rule na kailangang ma-indicate, ma-input. Una dito is the lookup value. So, ang magiging lookup value natin is yung percent grade na na-generate kanina. So, for the first name,
ang percent grade is 84. So that's our first lookup value. So i-select natin, i-click natin 'yan. Na ang cell address is C3. Okay. Then next tayo, table array. Ayan. Sa table array, ang gagawin natin, lilipat tayo ng spreadsheet. Lilipat tayo sa una, dito sa grade equivalent. So, i-click natin yan. Tapos, i-select natin yung grade equivalent. Lahat. Yung dalawang columns. Then, after that, kailangan nakalock ang ating table. Yung naging range natin. Nakalock. So, sa maglalagay tayo ng $sign sa pagitan ng letters and numbers. So, sa A, tapos $2, ganoon din to B, $32. O kaya naman, since laptop ang gamit ko, sa aking keyboard, i-hold ko lang ang FN. Tapos, kapag naka-hold dyan, pipindutin ko naman yung F4. So, ayun, kung napansin nyo, nagkaroon na ng $sign. Ibig sabihin, na-lock na siya. Then, next tayo, call index number. Ang magiging value ng call index number dito ay 2. Okay, kasi dalawang column yung naging reference natin. Yung naging array natin kanina. Tapos, punta tayo sa range lookup. Ayan po. So, ano ilalagay natin sa range lookup? So, sabi dito, range lookup is a logical value. So, to find the closest match in the first column, sorted in ascending order, true ang ilalagay daw, or omitted. Pero kung gusto daw natin ng exact match, ang ilagay natin ay false. So, syempre, ang gusto natin ay exact match. So, lagay natin sa range lookup, false. So, ngayon, okay natin. So, meron na pong na-generate na grade dyan. And all we have to do, i-autofill lang natin. Itapat natin yung cursor sa pinaka-tip, sa pinaka-kanto ng cell. Pag ganyan na yung image, pwede nang i-double click yan. Ay, pwede nang i-double click or drag down. So, ayan. So, yung bawat percent grade sa Visais, okay, meron na equivalent grade or final grade. So, ganun din po ang gagawin natin sa group ng BSOM. Ulitin lang natin. So, sa formulas, lookup and reference, hanapin ng VLOOKUP. Ano lang natin ha? VLOOKUP. Sa VLOOKUP, syempre, ang lookup value natin, itong percent grade na AP, yung unang-unang percent grade. Tapos, lipat tayo sa table array. Ibig sabihin, lilipat tayo ng spreadsheet. Yung first spreadsheet natin. Ayan, sa grade equivalent. Tapos, iselect lang natin ang grade equivalent. Yung dalawang columns dyan. Ayan. Tapos, make sure lang na nakalock yung yung array natin. So, maglalagay lang tayo ng $sign o ako i-hold ko lang yung FN saka F4. Pero by the way, kung desktop ang gamit nyo, just press F4, magkakaroon siya ng $sign. So, sa pangatlo, call index number, ang value na ay 2. Excuse me. Then, for the range lookup naman, ang ilalagay natin ay false dahil gusto nating makuha ang exact match. Then, press OK. So, ayan na siya. 2.5. Tapos, i-autofill na lang natin. Basta i-autofill, so, i-drag down lang natin. So, itapat natin ang ating cursor sa pinaka-tip, sa pinaka-kanto ng cell. Kapag ganyan na itsura, ayan, pag naging black na yung itsura ng cursor natin, ready to drag down na yan. So, yun po. So, nakapag-indicate na tayo, nakapag-generate na din tayo ng mga grade equivalent sa bawat percent grade. Ngayon, punta na po tayo sa ating third objective. So, lipat po tayo ng spreadsheet. Ayan, punta tayo sa table. So, ngayon, ayan po. So, bibilangin natin, out of 100 students, ilan ang nakakuha ng flat 1, 1.25, 1.5, hanggang dito sa nakakuha ng 5. Ganon din sa BSOM. So, how can we do that? So, this time, ang gagamitin nating function is COUNTIF. So, let's type equal sign, COUNTIF. Ayan. COUNTIF lang ha, without S. Okay, COUNTIF. Tapos, meron dalawang rule para sa COUNTIF. The range and the criteria. So, unahin natin yung range. So, yung range, ibig sabihin, lilipat tayo ng spreadsheet, babalik tayo sa my grades,
isa-select natin lahat ng grades na o equivalent grade na na-generate kanina sa Visayas. So, lipat ko. Ayan. Sa range natin, isa-select natin lahat ng final grade. Ayan. From 2.25 hanggang kay Dionisio Micaela na mayroon ding 2.25. So, after i-select yung range, make sure lang po natin na nakalock yung range na yan. Ibig sabihin, dapat may dollar sign. Pwedeng i-type mong mano-mano yung dollar sign sa pagitan ng letters and number, o pwede rin naman, hold the FN button, then F4. Yan. So, okay na. Then, comma. Tapos, ang next na gagawin natin is criteria. So, dyan ba sa range natin na sinelect, ano ba yung isa-set natin criteria? Ano ba yung bibilangin natin? Okay. So, balik tayo sa ating spreadsheet. Balik tayo sa table. Ayan. So, ngayon, ang bibilangin natin, syempre, yung may grade na flat 1. Kaya nga lang, yung cell address ng flat 1 is natabunan ng function na to. Okay, so ano ba yung cell address ng flat 1? Okay. So, that's column B, that's row 4. So, type na lang natin yung cell address, B4. Ayan. So, dapat maging kulay blue siya para alam natin na may na-generate na function. Then, close parenthesis. Then, press enter. So, ayan. May lumabas na. So, out of 100, mayroong 10 students na nakakuha ng flat 1. So, ang gagawin na lang natin, i-autofill. Hanggang 5. Okay. Kaya lang, dito sa total pass, 0 ang lumabas. Kasi nga po, wala naman tayong nakaset na rule na total pass. Ang nakaset natin yung mga grades na 1.00, 1.25, etc. etc. So, ang gagawin natin sa total pass, i-delete lang natin yan. Tapos, palitan natin ng function. So, total pass, ibig sabihin, i-add natin lahat ng mga grades na pasado from flat 1 to 3. So, equal sign, then sum. O, piliin natin yung sum. Ayan. Then, iselect lang natin yung mga number of students from flat 1 to 3. Then, close parenthesis. Then, enter. Ayan. So, kung napansin mo, ayan, 80 plus 20, that's equal to 100. Okay po tayo doon. Okay. Next tayo is the percentage. So, sa percentage, simple division na lang ang gagawin natin. So, equal sign. Tapos, yung number of students ng flat 1, i-select natin yung cell address niya. That's C4. Tapos, i-divide natin sa total number of students. So, slash, tapos, itong 100. So, ang cell address nito ay C15. Pero dapat, yung total ay nakalock para hindi gumalaw. So, dollar sign or press F4. Ayan. Ganyan dapat ang itsura niyan. Then, i-enter natin. So, meron tayong 10%. So, ang gagawin na lang natin, i-autofill na lang natin yan. So, itapat natin yung cursor sa pinakakanto ng cell. Tapos, drag down. So, ayan. So, at nakukuha na natin ang percentage ng bawat grades or grade equivalent. So, ngayon, punta na tayo sa BSOM. Ganun pa din ang gagawin. Ang gagamiting function ay COUNTIF. So, equal sign, COUNTIF. COUNTIF. Yan. Double-click lang natin. Range. Ibig sabihin, lilipat tayo ng spreadsheet. Babalik tayo sa grades kanina. This time, ang isa-select naman natin yung final grade ng BSOM. So from 2.5, i-select natin, pababa. Hanggang sa dulo, hanggang kay Reyes Jasmine na 1.75. Pag na-select yung range, siguraduhin lang po na nakalock yan. Or may dollar sign. Okay. Sa pagitan ng letter and number. O kaya i-hold yung FN na button, saka i-click o i-press ang F4 para ma-lock or magkaroon ng dollar sign. Then, comma. Tapos, sa criteria naman, ibig sabihin, babalik na tayo doon sa spreadsheet na table. Ayan. O, ganun pa din ang nangyari. Ay, di pala. Table. Tapos, ang gagawin natin, pipiliin natin yung kung anong grade ang bibilangin niya, which is flat 1. Eh, ano ba yung cell address ng flat 1? Ayan, ito. I-click lang natin yan, B4. Then, close parenthesis, then press enter.
So, lumalabas na out of 100 students, mayroong 12 na naka-plot 1. I-autofill lang natin, pababa. Yan. So, na-count na from plot 1 hanggang 5. Ang nangyari lang, meron lang tayong 0 sa total pass. So, ang gagawin natin dito, buburahin natin yan, palitan natin ng function. Kasi yung total pass, ibig sabihin, mag-a-add tayo ng grades from plot 1 hanggang plot 3. So, equal sign, sum, okay? Tapos, open parenthesis, then select natin, pababa. From E4 to E12. Yan. Close parenthesis, then enter. So, ayun na. So, same lang din pala. 80 ang total pass, tapos 20 ang bumagsak. And lastly, percentage tayo sa BSOM. So, simply division lang ang gagawin. So, equal sign muna. Select the number of students na nakakuha ng plot 1. Yan. Yung E4. The cell address is E4. Divided by, dito sa total number of students, E15. Siguraduhin lang na nakalock ang cell address ng E15, yung total natin. So, Fn, F4. Ayan, dapat siya. Press enter. Then, drag down lang natin hanggang dito sa, hanggang ma-reach natin yung 5, yung pinakadulo. So, ayan na siya. So, ayan. So, that's your activity number 3. So, again, 4 ang naging objective natin dito. Una, nakapag-generate tayo ng random grade. Okay, so, syempre, nung nag-generate tayo ng random grade, merong function behind sa bawat number na run between. So, kumbaga, meron tayong steps na ginawa, steps ng copy-paste para ma-convert natin from run between to row number. Kapag nagkaroon na ng percent grade, okay, ang dalawang set of students, kukunin naman natin yung equivalent grade by the use of the VLOOKUP. Okay. Sa VLOOKUP, ito po, sa VLOOKUP, 4 ang kailangan. 4 na values yung kailangan na makuha. Una, itong kung ano yung kukuha na natin ng transmuted ng equivalent. Tapos pangalawa, yung table array. Ayan, yung grade equivalent natin sa first spreadsheet. Tapos pangatlo, yung call index number na 2. Then pang-apat, yung false para makuha yung exact match. So, after ng first at second objective, lilipat tayo dito sa third. So, para malaman natin, makalculate natin yung frequency for each grade. So, gumamit tayo ng function na COUNTIF. Ayan. So, sa COUNTIF, dalawa yung rule. Okay? Una is range. Ginawa natin kanina, isinelect natin lahat ng grades, yung transmuted grades, tapos nilock natin, comma, tapos sinelect natin yung yung reference natin. Okay, yung bibilangin niya, which is plot 1, na may cell address nga na B4 kanina. Then press drag down. So yun po, so that's the end of my demonstration for your activity number 3. So I hope na nagets ninyo yung naging demonstration ko. Thank you.